Balita naman sa Metro Manila, tuloy-tuloy ang panghuhuli ng MMDA at LTO sa mga motorista na nagpupumilit pa ring dumaan sa EDSA busway kahit matagal na itong ipinagbabawal. Kabilang sa nahuli ang sinasakyan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at ang convoy nito. Ang paliwanag nila, may hinahabol silang interview kaya sila sumingit sa busway. Hindi yan maituturing na emergency kaya binigyan ng tig-isang violation ticket ang mga sasakyan ni Singson. Sa isang video, humingi naman ng paumanhin ang dating gobernador. Magbabayad daw sila ng multa, alinsunod sa patakaran. Nagalok pa si Chavit na magbabayad ng 100,000 piso sa mga nahuli o nakahuli sa kanyang MMDA enforcers. Bukod kay Singson, 5 rider rin ang nahuli, kabilang po ang 2 pulis. Sinampahan naman ng patong-patong na reklamo ang 13 tauhan ng Bureau of Immigration na nangikil daw sa mga dinakip nilang negosyanteng Indian sa Western Visayas. Aabot sa 20 million pesos umano ang nahingi sa mga dinakip na Indian national sa Western Visayas. Naghain sila ng reklamong kidnapping, grave coercion, serious illegal detention at robbery by extortion. Ayon sa BI, February 22 nang arestuhin ng mga taga-immigration ang 16 na negosyanteng Indian sa Iloilo at Antique. Undocumented aliens daw ang mga ito at nagnenegosyo kahit walang work permit. Marami rin daw sila umanong nabiktima ng money lending na 5-6, bagay na pinabulaanan ng abogado ng mga negosyanteng Indian. Ang giit niya, 30 Indian ang hinuli ng mga tauhan ng immigration. Halos doble yan sa bilang na sinabi ng BI. Plano naman daw ng mga negosyanteng Indian na pumunta sa Office of the Ombudsman para magsampa ng administratibong kaso, partikular ng grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service. Swerteng nakaligtas ang isang barangay kagawad matapos pumalya ang baril ng lalaking nagtangkang mamaril sa kanya sa Maynila. Sa CCTV footage ng barangay 232 sa Tondo, kita ang habulan ng gunman at ng kagawad. Nang makakuha ng tiyempo, tinutukan ng gunman ng baril ang kagawad at 2 beses kinalabit ang gatilyo. Mabuti na lamang at hindi pumutok ang baril. Ang kwento ng kagawad, sinita lamang niya ang lalaki na kahinahinala ang kilos. Matapos magsumbong ang mga residente. Nang imbitahan niya sa barangay ang gunman, dito na raw naglabas ng baril ito. Nakunan pa ng CCTV ang salarin habang palakad-lakad sa kanilang lugar. Ayon sa mga residente, isang nagngangalan umanong Allen ang hinahanap na salarin o ng salarin. Patuloy ang manhunt para sa tumakas na salarin. Pasintabi po mga kapatid para sa susunod na balita. Patay ang isang kuting matapos paluin ng isang lalaki sa Makati City. Sa viral video, kita ang lalaki na paulit-ulit pinalo ang kaawa-awang hayop gamit po ang patpat. Natigil lang ang pamamalo ng mamagitan ng isang residente pero huli na at nasawi nga po ang hayop. Ayon sa lalaking namalo, hindi niya sinasadyang mapatay ang kuting. Gusto lamang daw niyang paalisin ang pusa sa kanyang halamanan. Dinala na ng barangay sa pulisya ang lalaki para sa mas malalim na investigasyon sa pangyayari. Alinsunod sa Animal Welfare Act, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pag-torture, pagmamaltrato at pagpatay sa anumang hayop. Ang sino mang lalabag dito, may kaparusahang aabot sa 6 hanggang 2 taong pagkakakulong at multang hanggang 5,000 piso. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.